Sa Biblia, tila ang Diyos sa lumang tipan ay isang Diyos ng batas at paghuhukom, samantalang sa bagong tipan, siya ay tila puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Ngunit totoo nga ba na magkaiba ang Diyos sa dalawang bahagi ng kasulatan o may mas malalim na paliwanag sa mga pagkakaibang ito? Alamin natin kung paano iisa ang Diyos ng lumang tipan at bagong tipan at kung bakit mahalagang maunawaan ang kanyang mga aksyon sa magkakaibang panahon. Ang unang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa Malakay talata 3 versikulo 6, sinasabi, "Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago." At sa Hebrews talata 13 versikulo 8, makikita natin ang parehong tema. Si Hesukristo ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nakita natin sa lumang tipan ay parehong Diyos na ipinakita sa bagong tipan. Ang nakikita nating pagkakaiba ay hindi sa kanyang karakter, kundi sa kanyang pamamaraan ng pakikitungo sa mga tao sa magkakaibang konteksto. Ang lumang tipan ay nakatuon sa pagbibigay ng batas at pagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Samantalang ang bagong tipan ay nakatuon sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang konteksto ng lumang tipan. Sa lumang tipan, ang Diyos ay nagtatag ng kanyang relasyon sa mga tao sa pamamagitan ng isang kasunduan o covenant. Ang mga batas na ibinigay tulad ng 10 utos ay hindi tanda ng kalupitan kundi ng kanyang pagnanais na ang kanyang mga tao ay maging banal at iba sa mga masamang kultura sa paligid nila. Halimbawa, ang mga utos sa Leviticus tungkol sa malinis at maruming pagkain, mga alituntunin sa pagsamba at mga parusa sa kasalanan ay idinisenyo upang protektahan ang Israel at panatilihin silang malapit sa Diyos. Sa Deuteronomy talata 7 versikulo 6 sinasabi, "Ikaw ay isang banal na bayan para sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon na maging kanyang espesyal na pag-aari." Ang mahigpit na Diyos sa lumang tipan. Maraming bahagi sa lumang tipan kung saan tila napakahigpit ng Diyos. Halimbawa, ang malaking baha sa panahon ni Noe at ang pagkawasak ng Sodom at Gomora. Bakit tila napaka-harsh ng Diyos dito? Ang sagot ay makikita sa kanyang kabanalan. Ang Diyos ay banal at hindi makakapayag sa kasalanan. Ang mga aksyong ito ay hindi tanda ng kawalan ng awa, kundi ng kanyang hustisya. Ang kasalanan ay may seryosong konsekwensya, at ang mga parusang ito ay nagpapakita ng bigat ng kasalanan sa kanyang mata. Ang pagpapakita ng awa sa lumang tipan. Ngunit kahit sa lumang tipan, makikita natin ang awa ng Diyos. Halimbawa, sa kwento ni Jonah, ang Nineveh, isang masamang lungsod, ay pinatawad ng Diyos nang sila'y nagsisi. Sa Jonah talata 3 versikulo 10, sinasabi, "Nang makita ng Diyos ang kanilang pagsisisi, pinatawad niya sila." Ipinapakita nito na ang Diyos sa lumang tipan ay hindi lamang Diyos ng hustisya, kundi Diyos din ng awa at pagpapatawad. Sa bagong tipan, mas nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa mas personal na paraan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa John talata 3 versikulo 16, sinasabi, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang pagpapadala kay Jesus ay hindi tanda na nagbago ang Diyos, kundi ang katuparan ng kanyang plano ng kaligtasan na nagsimula pa sa lumang tipan. Ang mga sakripisyo at batas sa lumang tipan ay mga anino ng sakripisyo ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Paano nagkakaisa ang lumang at bagong tipan? Ang lumang tipan ay nakatuon sa paglalatag ng pundasyon para sa plano ng kaligtasan, samantalang ang bagong tipan ang katuparan nito. Ang batas, sakripisyo at mga propesiya sa lumang tipan ay nagtuturo lahat kay Jesus. Sa Matthew talata 5 versikulo 17,
Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang alisin ang batas o ang mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito." Ibig sabihin, ang lumang tipan ay bahagi ng mas malaking kwento ng pagmamahal ng Diyos. Minsan, nagiging dahilan ng kalituhan ang pag-unawa sa Diyos sa lumang at bagong tipan. Ngunit mahalaga na makita natin na ang parehong bahagi ng kasulatan ay nagpapakita ng iisang Diyos, isang Diyos ng hustisya at awa, ng kabanalan at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng pareho, mas mauunawaan natin ang kabuuan ng kanyang plano para sa sangkatauhan. Ang lumang tipan ay naglalatag ng dahilan kung bakit kailangan natin si Jesus, at ang bagong tipan ang nagbibigay ng solusyon sa ating kasalanan. Ang hindi nagbabagong Diyos ng pag-ibig at hustisya, ang Diyos sa lumang tipan at bagong tipan ay iisa. Siya ay banal, makatarungan at puno ng pagmamahal. Ang mga pagkakaibang nakikita natin ay sumasalamin sa kanyang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng kanyang plano sa magkakaibang panahon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman mula sa salita ng Diyos. Salamat sa panunood.